Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton at shoutout kay Marcos Evangelista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Napatingin ang lalaki sa nag-aalanggan na mukha ni Aaron at nagtanong. Aaron ay tumingin sa linlong, ang tanong na ito kung ang sagot ay hindi maganda, natatakot akong mawalan ng isang maliit na buhay. Ngunit ang Aaron ay talagang hindi naniniwala sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na may dayaan sa usaping ito. Paano siya naging mabait? Kung kaya kitang patayin, magkakaroon ako ng paraan para kunin ang katawan mo at patuloy na mabubuhay kasama nito, ngunit hindi ko ito magagawa. Sabi ng lalaki na may mapait na ngiti na mukhang walang magawa. Mula sa mga salitang ito, maaaring maramdaman ni Aaron ang kanyang intensyon na pumatay, ngunit malinaw na nararamdaman niya ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan. Ayaw niya. Hindi niya kaya. Mahirap sabihin, may kinalaman ba ito sa kanyang palakol? Ang kalasag na ito ay gawa sa palakol, na maaaring hadlangan ang manic at lethal forces sa sinaunang larangan ng digmaan. Kaya siguro hindi niya kayang saktan ang sarili niya. Ngunit ang Aaron ay medyo nalilito pa rin. Paano naging napakalakas ng palakol na ito? Kahit na ang mga sinaunang malalakas na tao ay kinailangan itong matakot. Bakit hindi mo ako patayin? 3,000 malalim na boses ay nagtatanong ng paraan. Itong mga salitang ay export, gusto ni Lynn na hayaang lamunin muli si Han ng 3,000, hindi ba ito nakakairita sa isa't isa? Dahil ikaw ang may pinakamalakas na bagay sa mundo. Sabi nung lalaki, ang pinakamalakas sa mundo. Pumalakpak ang puso ni Aaron. Itong palakol lang ang nakuha niya sa lupa. Paano ito magiging pinakamalakas sa mundo? Pero hindi naman siya nagbibiro. At mararamdaman ni Aaron ang intensyon niyang pumatay. Kung hindi niya ginawa, nawalan ng buhay si Aaron. Maraming katanungan ang Aaron, ngunit nakakalungkot na naruroon si Linlong. Ayaw masyadong ipaalam sa kanya ni Aaron, kaya may baon na lang niya ang kanyang mga pagdududa sa kanyang puso. May magagawa ba ako para sa iyo? Tanong ni Aaron. Gusto mo bang magkaroon ng kapangyarihan ng sinaunang malakas? Tanong nung lalaki. Magkaroon ng kapangyarihan ng sinaunang malakas. Nangangahulugan ito na ang Aaron ay hindi na matatakot sa octagonal na mundo. Pagkatapos niyang pumunta sa octagonal world, hindi na siya magiging mole ant, at kahit na malalampasan niya ang pulso ni Fu. Dapat sabihin na ang Aaron ay inilipat, ngunit ang dahilan ay nanag pa rin. Walang pay sa langit sa mundong ito, at ang lalaking ito ay hindi mukhang mabuting tao. Paano siya naging mabait? Gusto mo pa akong patayin? Malamig na sabi ni Aaron. Dahil ang kabilang partido ay gustong pumatay at hindi kayang pumatay, ang Aaron na mga pag-uusap ay hindi na nag-aalala, direktang ilalabas ang gusto niya sa kanyang puso. Makinig sa dalawang tao sa isa't isa, linlong na takot, ito ay hindi alam Aaron kung saan ang lakas ng loob na kaya prank ka. Kung gusto mong bigyan ako ng sarili mong lakas, hindi mo maiiwasan ang pagkikita natin, maaari mong kunin ang pagkakataong ito para patayin ako, tama ba? Patuloy ni Aaron. Napabuntong hininga ang lalaki at umiling, mukhang walang magawa. You are quite clever. Mukhang wala na talaga akong magagawa sa'yo. Sabi nung lalaki, kung ibibigay mo sa akin ang Jade Sword, maipapangako ko sa iyo na babalik ako sa hinaharap. Kung kaya ko, ililigtas kita. Kung mamatay ka, ililibing ko ang iyong katawan at hahayaan kang mamuhay ng payapa. Sabi ni Aaron, mukhang isang magandang resulta na hindi mabilang na mga sinaunang rapist ang napatay sa ilang, at sila ay nakapag-ayos. Sa pamamagitan nito,
Inihagis ng lalaki ang Jade Sword kay Aaron. Ito rin ang kanyang walang magawang pagpipilian. Hindi niya kayang patayin si Aaron, lalo pang agawin ang katawan ni Aaron. Para sa kanya, ito lang ang kaya niyang gawin. Si Aaron, na nagmamay-ari ng Pangu-Axe, ay maaaring hindi niya kalaban sa mga tuntunin ng lakas, ngunit wala siyang paraan upang labanan ang kapangyarihan ng Pangu-Axe, dahil kinilala ng Pangu-Axe ang master nito, at paprotektahan ng kapangyarihan nito ang Aaron. Salamat, taos-pusong sabi ni Aaron. Kumuha ng Jade Sword, natapos na rin ni Aaron ang gawain, at alam din niyang ang Chi Dream ay sword spirit lang. Para sa Aaron, iba pang mga saloobin ang pumasok sa kanyang isipan. Napakalakas nitong sandata, at isa rin itong espada. Ito ay dapat na angkop para kay Ivory. Higit sa lahat, alam din ni Aaron na hindi siya kayang saktan ni Chimeng. Ang sinaunang malakas na tao ay dapat matakot sa kanyang palakol, pabayaan ang isang espiritu ng espada. Natatakot siya sa'yo. Bakit? Nang maglakad siya pahilaga, hindi napigilan ni Linlong ang kanyang pagkamausisa at tinanong niya si Aaron, dahil hindi niya ito maisip. Ang isang malakas na tao noong sinaunang panahon, kahit na siya ay malubhang nasugatan, ay hindi maaaring matakot sa isang mundo ng Xuanyuan. Ang lakas sa pagitan ng dalawa ay hindi sa parehong antas. Sa opinyon ni Linlong, kailangan lang niyang igalaw ang kanyang hinliliit para mawala ang Aaron. Gusto mong patayin niya ako. Kung mamatay ako, paano ka makakaligtas? Aaron, matagal nang natural na naiintindihan ni Lin ang katotohanan ito, ngunit ang itinanong niya ay kung bakit siya natatakot sa Aaron, ngunit hindi sinagot ng Aaron ang tanong. Kung ayaw mong sabihin sa akin, sabihin mo lang. Huwag kang magpatalo, sabi ni Linlong. Then I'll be direct. Ayaw ko talagang sabihin sa'yo, kaya hindi mo na kailangang sayangin ang oras mo. Sabi ni Aaron. Linlong walang magawa, maaari lamang sabihin, kahit ang mga sinaunang malakas ay natatakot sa iyo, tila ang kinabukasan ng mundo, ay manginginig din dahil sa iyo. Ang Pangu-Palakol ay ginawa ng lupa. Hindi inaasahan ng Aaron na magiging ganoon kalakas ito. Hindi rin alam kung makakatulong ito sa kanya para tumayo sa mundo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng saloobin ng lalaking iyon, malamang na naramdaman ni Aaron ang kapangyarihan ng palakol ng Pangu, na nagbigay din sa kanya ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya kwalipikadong pumunta sa mundo. Ngunit sa kapangyarihan ng Pangu-Axe, ang Aaron ay mayroon ding dagdag na garantiya. Hindi ko hinahabol ang isang malakas na kaharian, hanggat kaya kong protektahan si Ivory at mailigtas ang aking anak na babae. Sinabi ni Han na ito lamang ang kanyang layunin. Nang marinig ito ni Linlong, medyo hinamak niya ang Aaron, dahil malinaw niyang alam na ang pagprotekta kay Ivory ay nangangailangan ng malakas na lakas, ngunit ipinakita lang niya na hindi malakas ang kanyang paghabol sa kaharian. Hindi ba ito ang paraan upang makagawa ng isang alaala na arko noong siya ay isang patutot? Bakit ang dami mong pakikipagsapalaran sa iyong buhay? Mula sa isang ordinaryong tao sa asol na mundo hanggang sa isang malakas na tao sa mundo ng Xuanyuan, mayroon ka pang pagkakataon na duminahin ang mundo sa lahat ng direksyon sa hinaharap. Hindi maintindihan ni Linlong ang pagtatanong ng paraan, sa nakikita nito, ang ganitong uri ng tadhana ay nangyayari sa isang ordinaryong tao, ay talagang kakaiba. Sa isyong ito, pinag-isipan ito ni Aaron, bago pa man niya makuha ang Pangu-Axe. Mayroong bilyon-bilyong tao sa mundo. Bakit niya nakuha ang kalansay? At ngayon siya ay hindi lamang may lakas ng Shenjing ng mundo ng Xuanyuan, ngunit mayroon ding isang malakas na palakol, na hindi isang simpleng pagkakataon. Bakit? Anong kamanghamanghang pagkakakilanlan ang mayroon pa ako, ang reincarnation ng isang malakas na tao? Nakangiting sabi ni Aaron. Ayon sa karanasan ni Ivory, hindi ito imposible, ngunit sa palagay ni Aaron ay kalokohan ito. Siyempre, posible, at napaka-posible, kung hindi darating ang swerte sa isang ordinaryong tao, sabi ni Linlong. Pabirong sabi ni Aaron, well, you can tell me who I might be. Dapat marami kang alam tungkol sa mga alamat ng malalakas na tao, di ba? Matagal na pinag-isipan ito ni Lin, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko alam, ngunit kung ito ay totoo, ang iyong pagkakakilanlan ay malalaman din maaga o huli. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinag-aralan ng mabuti ni Han Sanchen ang bagay na ito.
Kung siya ay talagang isang reincarnation ng isang malakas na tao, sa malaot madali ay malalaman din ito. Ito ay isang bagay na pangkaraniwan upang labanan ang problemang ito ngayon. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay patungong Hilaga, tahimik ng ilang sandali. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinanong ni Aaron si Linlong, kung nakuha mo ang puso ng dragon, babalik ka sa mundo ng lahat ng direksyon, hindi ba? Walang duda na kaya ng puso ng dragon na ibalik ang dragon sa kanyang rurok, at gusto kong palayain ang lahat ng tao para hindi na sila maging alipin. Sabi ni Linlong tone firm, ito ang tanging hangarin sa buhay nito. Para sa bagay na ito, halos 1,000 taon na si Linlong sa mundo ng Xuanyuan. Ngayon ay maaari na nitong makuha ang puso ng dragon, at natural na nais nitong makamit ang sarili nitong layunin. Maaari kitang tulungang makuha ang puso ng dragon. Sabi ni Aaron. Dahil dito, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Linlong. Ang puso ng Dragon Clan ang sinabi sa kanila ng sinaunang malakas na tao. Hindi niya kailangan ng tulong ni Aaron. Sinadya iyon ni Han Sanchen, halatang para sa kanyang layunin. Aaron, anong gusto mong gawin? Tinanong ni Linlong si Aaron. Kapag bumalik ka sa mundo, hindi mo kailangan ng mga kaalyado. Gayon din, kailangan ko, upang ang aming alyansa ay maaaring magdala ng maraming benepisyo sa isa't isa. Bakit hindi? Nakangiting sabi ni Aaron. Hindi mo magagamit ang dragon. Hindi ko hahayaang maging alipin ang dragon. Kinagat ni Linlong ang kanyang mga ngipin at sinabi na ang layunin ng pagkuha ng puso ng dragon ay upang palayain ang dragon. Ang tinatawag na kaalyado ni Aaron, sa pananaw ni Linlong, ay ang hangarin lamang ni Aaron na alipinin ang buong angkan ng dragon. Gusto niyang kontrolin ang dragon sa sarili niyang mga kamay. Ang kapangyarihang ito ay maaaring makipagkompetensya kay Fu, ngunit hindi ito ang tatanggapin ni Linlong. Paano ko gagawing alipin ang mga taong dragon? Magkaibigan naman tayo diba? Tanong ni Aaron. Hindi naman. Kahit sinong gustong makinabang sa Dragon Clan ay hindi kwalipikadong tawaging kaibigan. Sinabi ni Linlong nang walang pag-aalinlangan, at ipinakita ang kanyang antipatiya kay Aaron. Narinig ito ng Aaron, agad na tumigil, ang ekspresyon ay hindi na puno ng mabuting kalooban, ngunit marangal. Kung wala ako, maibabalik mo ba talaga ang puso ng dragon? Malamig na sabi ni Aaron. Natigilan si Linlong. Kung wala ang Aaron, hindi ito makakagalaw sa larangang ito, at sapat na ang Manak forces na iyon para mapunit ito. Huwag mong sabihing makuha ang puso ng dragon, halos imposible na itong mabuhay. Aaron, huwag kang gagawa ng ganyang bagay, hayaan mo akong magmura sa'yo. Naiinis na sabi ni Linlong. Kung hindi kita tutulungan, ibig ko bang sabihin? Hindi ko trabaho ang sinabi ni Aaron. Natigilan si Linlong. Walang interes na gusot sa pagitan ng Aaron, at hindi niya kamag-anak at kaibigan. Aaron talaga walang obligasyon na tulungan siya. Ngunit kung walang tulong ng Aaron, imposibleng makuha ang puso ng pamilya ng dragon. Alam na alam ito ni Linlong, ano ang gusto mo. Sa kasong ito, kinailangan ni Linlong na magkompromiso dahil kailangan nito ang tulong ni Aaron. Itinaas ni Aaron ang gilid ng kanyang bibig, nagpakita ng isang mahinang ngiti at sinabing, maaari ba akong magtiwala sa iyo? Ang dragon ba ay isang lahi na nagmamalasakit sa pangako? Ang mga taong dragon ay dating kilala bilang mga kataas-taasang Diyos, at lubos kaming nakatuon sa kanila. Sabi ni Linlong. Nagdududa si Aaron kay Linlong. Naniniwala siya sa sinabi ni Linlong, ngunit hindi siya naniniwala sa sarili ni Linlong. Kung mawalan ng pananalita ang taong ito pagkatapos makuha ang puso ng angkan ng dragon, walang paraan si Aaron para pilitin siya sa oras na iyon, paano ka maniniwala sa akin? Nakita ni Linlong si Aaron na nagdududa sa kanyang sarili at tinanong niya si Aaron, kung magiging halimaw ka, mapagkakatiwalaan kita, sabi ni Aaron. Galit na galit si Linlong doon. Gusto niyang palayain ang buong Dragon Clan, pero gusto ni Aaron na maging pet siya sa oras na ito. Paano ito matatanggap ni Linlong? Higit pa rito, ang dahilan kung bakit magtatago si Linlong sa mundo ng Xuanyuan ay may malaking kinalaman sa hindi pagnanais na maging isang human beast. Sa oras na ito, gusto niyang gawin ito. Aaron, sabi mo ayaw mong alipinin ang mga taong dragon. Hindi ko ini-expect na ganyan ka pala kakulit na tao. Sabi ni Linlong na nagngangalit ang mga ngipin,
pansamantalang pagkaalipin, ngunit kapalit ng paglaya ng buong lahi, mahirap ba para sa iyo na kumita ng sapat? At maipapangako ko sa iyo na sa loob ng 3 taon, kakanselahin ko ang ating kontrata. Sabi ng Aaron sa 3 taon, plano ng Aaron na gamitin ang 3 taon na ito para sakupin ang mundo sa lahat ng direksyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.